Noskol Ewolmar. Pwedeng magtanong, Sir Lux, totoo ba na may nakatira sa punong balete? Okay, sa punong balete. Totoo ba kung may nakatira sa punong balete? Tanong ni Noskol Ewolmar. Okay, madali ang sagot. Lahat ng mga puno, lahat ng mga halaman, lahat ng mga hayop, lahat ng mga bato na may buhay, ay lahat ay may nakatirang espiritu. Yan ang tinatawag na elementals of nature or engkanto sa ating wika. No? Lahat ay may nakatira. Kasi pag walang espiritu, ang isang buhay na bagay, wala itong buhay. Diba? Halimbawa, yung balete na sinasabi nyo, no? Kung wala itong espiritu na nakatira dito, wala itong buhay. Kasi yung puno ng balete, ito yung physical na katawan ng espiritu ng elemento na nakatira doon. Okay? Pero minsan, yung puno ng balete ay hindi lang iisa yung nakatira, marami. No, halimbawa, ito ay isang palasyo pala nila or bahay talaga nila, ganun yun. Pero pag namatay itong puno, so doon pa mawawala or mawawala na yung espiritu na nakatira doon. Okay? So, hindi lang ang balete, lahat naman ng halaman, lahat ng puno ay may nakatirang espiritu kasi may buhay. Alright? So, yan ang kailangan natin intindihin. Lahat ng mga bagay sa mundo na may buhay ay may espiritu. Okay? Halimbawa tayo, ito yung physical na katawan natin. So, meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu. So, ganoon din ang mga puno, maging yung mga bato na pinaniniwalaan nating mga mutya-mutya or mga crystals. Kaya nga nag-grow sila eh. Yung mga crystals nag-grow, lumalaki. No, may mga mutya din na gumagalaw. Kaya, dahil may espiritu itong gabay. No, nakatira dito. So, yung mga elemento, o bakit tinatawag na elemento? Dahil nakatira sila sa 4 na elemento sa pisikal na mundo, sa tubig, lupa, apoy, at hangin. So, may mga pangalan niyan sila, no? Halimbawa, sa apoy, sa English term, salamander, ang tawag sa kanila. Myriads sa tubig, sylphs sa hangin. Sylphs sa hangin bang sylphs? Oo. Sa lupa naman ang gnomes. Or yung itong tinatawag nating mga duwende, no? So, yan po. Pero meron din tinatawag na mga malignant spirits or mga maligno. Yun na yung mga masasamang espiritu, itim na mga engkanto, mapaglinlang na mga espiritu, no? Ito na yung mga gumagambala sa tao, yung mga kapre, yung mga tikbalang, basta, katulad lang din sa tao, ang mga engkanto ay may masama at may mabubuti. May mga mabubuti na pwedeng tulungan tayo sa ating buhay dito sa mundo para makatulong din sa tao. Halimbawa, sa isang manggagamot, meron siyang mga kaibigan ng mga puting engkanto, edi maaaring makatulong ito sa kanya para magampanan niya yung mission niya dito sa lupa. Kasi yung mga engkanto din ay may mga Diyos din o may Diyos din na sinasamba, no? Katulad lang din sa atin, no? Nakikilala din nila yung Diyos na may likha at nakikilala din nila yung diablo, yung demonyo. So, meron ding naninilbihan sa liwanag, meron naninilbihan sa dilim. So, ganun lang, balance lang po tayo. Alright? So, naway nasagot ko yung katanungan mo. Noskol Ewolmar.